Isang umaga, paglabas ko ng bahay ay sobrang dilim at sobrang lamig. Meron na naman palang bagong bagyo na paparating. Pero sakto naman pagpunta ko sa bahay nila mama, nagluluto sila ng ulam na merong sabaw. Tamang-tama sa panahon ngayon. Hindi ko nga lang alam kung anong ulam to kasi nililito ako sa dalawa. Kung bulalo ba to o nilaga kasi magkamukha silang dalawa eh. Buti na nga lang kapitbahay ko si mama kaya nakakalibre ako ng kain. Kaya naman eto at gagawa na agad ako ng sausawa. Ay ako kasi ng patis kaya puro kalamansi lang ilalagay ko. Habang enjoy na enjoy nga pala ako sa pagkain. Nakakailang subo nga ako dito nang meron akong napansin. Para medyo may naamoy akong kakaiba sa kanin. Hindi ko rin agad naamoy kasi nga nalagyan ko agad ng sabaw. Panis na pala tong kanin ko. Ang ginawa ko, ilalis ko muna itong mga gulay at karne dito sa plato. At confirm panis na nga tong kanin na sinusundok ko. Baho kasi itong kinuha ko kasi minit naman yung sabaw. Hindi ko naman alam na panis na pala. Kaya ito sumudok na ako ng bagong kanin. Kinuha ko na lang ulit yung ulam at naglagay na lang ako ng sabaw. Ayan, sobrang sarap, bas na enjoy ko ang pagkain. Sarap pa naman ng sabaw kapag malamig ang panahon. O ayan, di ba said na said, bilang isang inspirasyon hugasan ko sana tong plato. Kaso hindi ko na hunugasan kasi nagmamadali ako. Nag-text na kasi sa akin yung Animal Bite Center. Nagpapa-enjoy kasi ako. Nakalimot kasi ako ng aso eh. Para maaga makauwi at habang di pa bumubuhos ang ulan, bago pa mag-open ay pupunta na agad kami sa Animal Bite Center. Mga 15 minutes na drive lang naman ay andito na kami. Habang naglalakad nga ako, medyo kinakabahan ako. Dahil nga sa sobrang aga ko, ako ang unang-unang customer. Pasok ko nga, kaka-open ko lang. O diba ako pa lang mag-isa. Dito nga pala ako magpapaturok sa kaliwa. Kasi syempre lagi kong ginagamit yung kanan kamay ko. Grabe ang sakit, para kagat nga lang ng langgam. Yung mga 10 langgam na sabay-sabay, grabe, sobrang sakit talaga. Dahil hinintay nga pala ako ng tito ko na si Boy Ubo. At eto na rin yung bayad ko dahil ilang kas niya kapapunta dito sa bayan. Eto, nilibre ko siya ng taho. Taho lang naman ay okay na sa kanya. Di pa kasi siya nag-umagahan, ginising ko na agad siya para dito. Pero ito nga pala kabait ng tito ko na si Boy Ubo. Pagkatapos niya kumain ng taho, hindi niya basta-basta itatapon yung baso. Dahil sa kabilang side pa yung basura, talagang hintay niya dumaan yung mga sasakyan bago siya magtapon. O diba kita niyo talaga tinapon niya sa basurahan. Isa rin siyang inspirasyon. Uuwi na nga pala sana kami nang biglang nag-chat sa akin si Kappa Girl. Nagpapabalik kasi siya sa amin ng kuromi na ipit. Ayan, ganyan oh. Kaya naman eto, on the way na nga pala kami sa palengke. Bali kung taga dito nga pala sa Kabuyaw, alam mo ko saang daan to. At andito na nga pala kami sa palengke. Pinuntahan agad namin yung mga nagbebenta ng mga ipit-ipit. Pero wala kaming makitang kuromi. Puro mga ribon-ribon lang. Hanggang sa naglibot-libot pa kami at meron kami nakita. Nakakita kami dito ng kuromi na ipit. Ayan, sobrang dami. Pero nung kinukumpara ko doon sa picture, magkaiba. Medyo malayo na konti, kailangan meron tenga. Ito naman isa medyo malapit-lapit dahil meron din siyang ribbon. Pwede na rin, mukha na rin siyang tenga. Kaya naman kaysa umuwi kami na walang dala, nagbakasakali na kami, nabumili na rin ako nitong kuromi na ribbon. Eto nga, tamang drive na lang ulit kami pa uwi. Ba't kaya ganun ang bilis ng biyahe kapag pauwi na? At pagka uwi ko nga ng bahay, sa sobrang excited ni Kappa guys, nalubong niya agad ako dito sa pintuan. Tito Duk, sasa yung pinabili kong ribbon na kuromi. Dahil mabait akong tito at honor naman si Kappa Girl. Hindi lang ribbon, yung mga binili ko sa kanya, meron ding wand, meron din buhok ni kuromi na mahaba, hair clip ni kuromi na meron tenga, at syempre kuromi wand na umiilaw din, di ba ang ganda? Madami nga pala nagsasabi bakit daw napasok si Kappa Girl na walang sapatos. Eto, binili ko na rin nga pala si Kappa Girl ng sapatos. Tito Duk, sobrang dami naman itong kuromi ko. Sabagay, deserve ko naman to dahil owner ako. Tito Duk, suotin na natin. Pinapasuot na nga pala sa akin to ni Kappa Girl. Gusto niya kasi ipakita to sa mga classmate niya eh. Tingnan niya naman kung gano'n kasi si Kappa Girl. Sinusuot ko tong mga kuromi sa kanya. Ito nga pala yung ipit na tenga na kuromi na nabili namin. Siya nga pala isang magical na kuromi. Kaya meron siyang wand. Ito pa nga isa ay umiilaw. Bibili sana kami ng Halloween costume niya eh. Pero dahil honor nga si Kappa Girl at Muse, ito ang costume niya. Wow, Tito Duk, sobrang ganda ko na. Sigurado ako ng panalo yung salon namin. O, di ba ang ganda ko? Favorite ko kasi si kuromi. Okay, Tito Duk, sobrang ganda ko na. Papasok ko sa school, papakita ko ulit kay ma'am. Bye! Okay Kappa Girl, ingat.